Oo, sa extramarital affairs niya. Which is already, parang hindi na siya, off-topic na siya, off-tangent na siya dun sa kaso niya. Pero, she was willing to, kasi she knows na she wants to, to go through the process. Tapos ikaw, kung wala ka talagang kalokohang ginawa, bakit mo kailangang tumakas? Biruin mo, it was, it was a very premeditated na, kasi alam ko, di ba, nagpunta yata muna siya ng US, bago siya nagpunta ng Timor-Leste, di ba? So, strategic yung ginawa mo. It was premeditated. So, talagang, you did it on purpose na magtago ka on purpose. Tapos ngayon, ang ikiklaim nyo, kesyo kinidnap. Kailan pa na-apprehend yung, kailan pa kidnapping yung, pag-aaresto? May warrant of arrest, may kaso, kaya hindi kidnapping yan. May kasamang drama yun para kaawaan, di ba? Sino ba yung isa nating kasamahang content creator, si Sir Yayam Dizon? Sabing ganon, daw, illegal kidnapping. Sabi ni Sir Yayam na parang, illegal, kidnapping na nga, illegal pa. So, nakakaloka. So, by the way, shout out ko lang pala muna, very, very quick lang. Speaking of Sir Yayam, kindly follow his page, Yayam Dizon, sa Facebook page natin. Is very, very well articulate, mga write-ups niya, very well articulated, and he's a really, really good read. Every time I enjoy reading his posts. So, natawa talaga ako sa kidnapping na nga, illegal pa yung comment. Nakakaloka. Naloka ka ba doon? Sa drama-rama. Pero ito Martina, pinapakita lang dito sa Marcos administration na walang sinisino. Kahit na mayaman ka, bilyonaryo ka pa, or kahit government ikaw official ay may katungkulan sa gobyerno, or kung gaano ka man ka-influential, walang sinisino itong administrasyon na to. At in fact, dito sa administrasyon na to ay napakaraming mga tao talagang high profile. Di ba? Oo, at hindi lang pati mga foreign nationals na involved sa mga sindikato na Julie Vega. Sorry. Kaya itong administrasyon na to, masasabi ko na talagang it's on the right track, At saka ang namumuno dito ay strong leader. Kasi hindi naman mangyayari yan, Martina, kung weak ang ating Pangulo, hindi mangyayari yan. Di ba? Kasi matatakot ka Oo. Kung titingnan natin, babalikan natin yung past administration, may mga ganito ba? Wala nga ako nabalita ang nahuling drug cartel despite the fact na sobrang ingay ng war on drugs, walang nahuling Correct, di ba? So wait lang. Balikan natin yung yung pagmomoling ng ating first family. Let's play another video, no? Galing to sa ating kasamahan na si Palerista. Yung video, let's check it out. Boss, pasok tayo, pasok, ma'am. Pwede po kong makiran lang po. Ma'am,
Ayan, nakita mo naman, no? Talagang, imagine mo kumakain ka lang sa mall, tapos biglang naglalakad yung presidente ng Pilipinas sa likod mo, di ba? So talagang nakakatuwa pati yung mga empleyado ng mall. And it's very, very chill, ano? Oo. Talagang pinakita nila na bilang Pangulo ng Pilipinas, First Lady, mga anak ng Pangulo, pinakita nila na simple lang din silang tao. At kaya din nilang makihalubilo talaga. Correct. No? Ito, isang Sunday na wala namang okasyon, di ba? Walang okasyon. Nandun sila, talagang nagulat yung mga tao. Oo, lalo yung mga empleyado. Imagine mo yung mga empleyado ng mall na it's their typical na linggong-linggo nagtatrabaho sila. Tapos, what a surprise, andito yung presidente ng Pilipinas and the rest of the first family, biglang, wow, di ba? Parang, feeling ko yung mga, syempre, yung mga nagpa-picture doon, they made their day, no? Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Sobrang, by the way, shout out pala sa mga nagko-comment sa atin ngayon sa ating programa, no? So, maki-engage kayo sa amin habang kung may mga opinion kayo sa mga sinasabi namin, may mga tanong kayo. Pero ito, ang gusto ko itanong sa mga nakikinig at mga followers natin dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? Gusto ko naming malaman yung opinion nyo na pagbisita ng First Family sa surprise visit sa mall ng ating First Family, ano? Kasi very nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. So, mag-comment lang kayo sa Facebook page and we'd be happy to check that out for you. Ano pang mga ganap bukod sa huli kay Teves, ano pang bagong naganap this week, no? Medyo madami-daming kadramahan pero madami, Martina, no? Karamihan tungkol sa politika. Pero bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan yung ating Pangulo kasi pinospone yung pag-rehabilitate ng EDSA. Yeah. No? At sa pagkakaintindi ko doon sa balita ay hahanap ng ibang way, no? Para mas magiging mabilis, no? Alam naman natin yung traditional na construction, 'di ba? Na kailangan mong, 'di ba? Pero meron kasi ngayon, Martina, na mas bagong teknolohiya na talagang mapapabilis yung mga construction. So yan ngayon ang pinag-aaralan ng magko-construct niya, no? Yan ngayon ang pinag-aaralan para nang sa ganun ay hindi talaga maabala yung ating mga motorista. Correct. Naman natin yung EDSA, 'di ba? Halos diyan la talaga dumadaan. Isa na ako, diyan ako dumadaan. So, mahalaga yan. Once na isinara yan, ang dami talagang maaabala. Kaya nakakatuwa din yung ginawa ng Pangulo natin kasi nag-second thought siya na, sandali, dapat ba na isarado na to at umpisahan? So talagang nakita ng Pangulo natin na hindi siya dapat na isara, kundi hahanap, pinag-aaralan nila kung ano ngayon ang dapat na gawin, no? Para mas mapabilis at mas mapaganda kung ano yung bagong teknolohiya na i-apply dyan para hindi kailangan na ang mga motorista natin ay mag-suffer ng napakatagal. Kasi grabe, EDSA, kapag nirehabilitate mo yan, aabutin nyo ng, ang pagkakaalam ko, mga 2 taon. Oo. Hanggang 3 taon. Tsaka major highway kasi yung EDSA, talagang daanan talaga ng mga bus. Hindi lang private vehicle, mga public transportation talaga. Daanan yan. May pinaka-major highway na kung saan from north to south, diba? So, talagang pag sinara mo talagang ang laking aberya niyan. Saan mo pa dadaanin? Saan dadaan ngayon yung mga sasakyan? Which is a good thing na pinospone. I'm glad that they're thinking about it, no? Pinag-aaralan ngayon yan. Hindi naman si Presidente naman, hindi naman siya nakikinig siya. Oo, tsaka hindi siya yung, kunyari nakapag-decision siya na ito na kagad yun. Kapag meron pang pumasok na suggestion na, ganito, ganyan,
he can change his mind. He is willing to change his mind as long as makita niya na, ay, may point to. So, okay, we have one more video to show. Just a real quick lang na video. Still sa visit ng First Family sa mall. Okay, let's show it. Ayan, si Sir Yayam. So, again, mga tagapakinig natin, follow Yayam Dizon Facebook page. Siya po si Sir Yayam. So, ayun po yung video niya na nandun pala siya. Ano pala siya sa mall during that time. Nakakaingit, no? Samantala ako, I was trying to ina-alleviate ko pa yung migraine ko kanina, yung pala nasa mall sila. Ayan na naman, di ko na naman nakita yung presidente. So, doon sa video, no, kitang-kita na si First Lady ay approachable talaga, no? Yeah, actually, totoo. Martina, meron akong meron akong moment with First Lady doon sa Marikina. Ilang beses ko na siyang na talagang nakita at talagang malapit ako sa kanya. Pero during that time, sabi ko, tawagin ko kaya siya? Pero medyo nahiya ako eh. Tapos tinawag ko siya. FL, pwedeng pa-selfie. Lumingon siya. At yun, nag-selfie kami. At ginanon niya yung aking kasi nakamas ako. Oo. Maano siya, no? I remember kasi yung nasa National Gift Giving sa Malacanang, I remember, silang mag-asawa, like, seriously, yung mga bata, they were dragging both of them left and right. Wala, carry lang. Wala silang hindi sila, you won't see yung, hindi mo makikita na naiirita sila, or they're very, very approachable, smile sila. Dumating yung presidente, nakasakay pa dun sa parang, train, kasama yung mga kids. Tapos, when they announce na andyan na yung Pangulo ng Pilipinas, yung mga bata talagang, nakakatuwa. But anyway, we have a lot of things to talk about. We're just gonna take a little break at magbabalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno,
kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Alright, at nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, isa munang maiksing PBBM good news. So, pamula June 1, alright, which is Sunday, isang ticket lang ang babayaran para sa grupo ng 2 hanggang 4 kapag sasakay ng MRT3, LRT1 at LRT2 tuwing linggo. And ito ay magsisimula from June 1 until the last Sunday of June of 2028. So that's our very good PBBM good news. Handog ng Pangulo Handog sa mga ng Pangulo. Pamilyang Pilipino. Correct. Diba? And correct ka dyan. Correct. And another, at patuloy na PBBM good news pa rin. Patuloy-tuloy pa rin ang murang bigas 20 para pesos. sa masa. Alright. So, bago tayo magpatuloy, na pag-usapan pa rin natin ang murang bigas. Let's play a video regarding dito sa benteng bigas. Alright. Nagpapasalamat po kami, mga magsasaka, lahat-lahat po kami dito. Dahil po sa pagbubukas ng NFA, bigla pong gumalaw ang bilihan ng palay. Ang maganda po ng programa ng NFA, ng ating Pangulo, kaya nararamdaman po namin na sana po yung benting bigas na binibigay sa Siquijor ay makarating po sa aming mga tiga Bulacan at tiga Nueva Ecija. Yung cooperative ng may-ari ng truck, yung cooperative ng may-ari nung equipment, hindi nyo pakikitaan yung milling, hindi nyo pakikitaan. Yung pakikitaan ninyo yung pagbenta ninyo ng bigas.
saka may iwan sa inyo lahat ng kita. Magpapasalamat din kami. May mga ATM po kami, social po kami mga pangko. May mga libreng binhi at saka pataba. Kung ang dati pong sinasabi nila na 11 pesos o 12 pesos, ngayon po makibalita po kayo sa labas, ang bilihan po ng palay ngayon umabot na po sa 15, 16. Yun pong iba may kumukuha na rin po ng 16.50. Ayan, nakita naman natin, 'di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang ating murang bigas. Salamat, Presidente BBM. Yes. At natutulungan mo hindi lang yung mga nangangailangan Pilipino natin, pero yung mga magsasaka natin. No? So, Eto kasi, may bago ba tayong update regarding dito, Admin Rich? Dagdag ko lang Martina, no? Kasi pag open itong programa na about benting bigas, ang recipient nito, ang pwedeng bumili ay senior citizen, solo parent, PWD, at saka member ng 4Ps. Pero, ngayon ay dinagdagan na, Martina, yung mga minimum wage earners. So, pinapalawak yan, no? Mga minimum wage earners. So, ibig sabihin, pagkatapos yan, Martina, meron pa yan no? Talagang aabutin yung mga mahihirap nating mga kababayan. Correct. Para lahat ay talagang makakuha. Ang hindi lang makakabili nito, syempre, yung mga mayayaman. Oo naman. Kasi afford naman nilang bumili ng mga yung mga bet nila na, lalo na At yung saka, mga nagrereklamo. At saka hindi talaga sila bibili niyan. Oo naman. Diba? Oo. Kasi syempre iba rin naman yung palette ng palette ng mga yan. Syempre siguro hindi naman pero let's kagaya nga nung last time na pinag-usapan natin about the bigas, no? This is a very good quality na bigas for that amount, no? Magandang quality siya. Oo. Kasi naalala ko rin talaga nung araw, yung dumating din kasi talaga sa point na yung NFA na bigas, talagang hindi talaga maganda. May amoy, tsaka iba kulay lasa, talaga. Ibang kulay. Ito ang ganda nung quality niya. Ngayon maganda siya, Martina. Maraming nag-testify. Pati yung mga kaibigan natin sa mainstream media, no, nag-testify sila na talagang maganda ito. Hindi correct. Ito panghayop na sinasabi nung isa, 'di ba? Oo. So maganda po ito. At kaso nga lang hindi talaga siya pwedeng ipabili sa lahat ng tao kasi syempre kung kayo mayaman kayo, bakit pa kayo makikisali dito, di ba? Kung may pera naman kayo para bumili ng mahal ng gusto ninyo. Tsaka bumababa naman Tsaka Martina, ako nga lang sabi ko sa asawa ko, wag na tayo makikisali dyan kasi makakadagdag pa tayo. Para kumbaga ibigay na natin yan sa mga nangangailangan. Yung talaga. Hindi talaga nila afford. Afford naman nating bumili ng, meron na ngayong 35 pesos tsaka yun nga, nagmumura naman na ang bigas. Ang mga bigas. Nagbumura na ang bigas. May 30, may 35, may 29, may 40. Ang nakita ko na pinakamahal doon sa amin ay nasa 55. Diba? Diba? Ako nga binibili kong bigas magandang quality na 53. Correct. Diba ako, solo parent ako, pwede ako pero no. Kasi syempre, mas may alam ko na may mas nangangailangan niya. Kaya ko naman na bumili ng more than 20 pesos na bigas. So, bakit pa ako makikigulo dyan? Pero Martina, gusto kong i-try din kahit isang kilo. Ako rin, actually. Gusto ko lang matry. Para talagang malaman ko talaga. For personal experience. Meron akong masasabi, di ba? Kasi ngayon, yung sinasabi natin ngayon na, maganda siya, ayon lang sa naririnig natin. Tsaka sa nakikita natin, Pero kaya gusto ko rin bumili kahit 1 kilo. Gusto ko matikman matikman. So anyway, marami talagang dahil nga marami siyang natutulungan. Let's play a video na regarding sa mga reaction ng mga nakapag-opt-in ng murang bigas. May video ba tayo dyan? Na, let's play it para makita ng mga nakikinig sa atin. Maganda. It's not true na pangit. Talagang maganda. Yeah.
Maganda naman. Maganda. Kahit na kailangan talaga may kapares, kahit tuyo. O, di ba? O, ayan na, yun yung mga nakabili na maganda nga yung bigas. Parang feeling ko ang ganda isangag niya, no? Ayun yung isang maraming bawang. So, dun sa mga nakikinig natin, no, wait lang, Admin Rich, gusto namin maging kayo to interact. So, kayo sa mga nakikinig sa atin, meron ba sa inyong nakabili na ng murang bigas natin, na benteng bigas? May nakabili na ba sa inyo? Kasi gusto naming malaman, kasi hindi pa namin na-experience yun, di ba? Actually, Martina, meron sa amin Sabi nga ng asawa ko, punta tayo, bili tayo. Oo. Sabi ko sa kanya, wag na, paubayan na natin yan sa mga nangangailangan talaga. Pero sabi ko nga sa'yo, gusto ko din tikman. So, bibili ako kahit 1 kilo. I-share mo naman sa akin yan. Kasi, alam mo, sa totoo lang. Yung asawa ko kasi pwedeng bumili kasi senior siya. Ako, wala akong chance kasi so far, hindi siya available sa area namin. Inaantabayanan ko nga. Kasi solo parent ako Inaantabayanan ko. Kasi talagang pupunta ako kung nasan man yung kaso. I think, Rodriguez Rizal pa. Ay, ang layo na nun. Malapit na yan, malapit na. Malayo sa akin. Ang layo niya sa akin. Malapit nang magkaroon sa Oo, sana nga. Most likely sa town proper siguro. Sa bayan ng Pero kung yung lugar niyo naman ay puro mga mayayaman, wala talaga siya. Hindi naman lahat doon. May mga naman. May mga upper, may middle class, may mga, feeling ko may mga alta rin talaga doon. may mga mga sinawing pa. Hindi, meron din naman mga Hindi kasi talaga magbibenta yan sa mga lugar ng mayayaman. Hindi, yun sa town proper. Grabe ka. Para namang ang yaman ko. Kakaloka ka. Nakakaloka, baka mamaya isipin nila. Ordinaryong tao lang po ako. Huwag po kayo maniwala kay Admin Rich. Nakakaloka. So, kung na-experience nyo na ang benteng bigas, please comment sa ating Facebook page ng Radyo Pilipinas para malaman namin kung ano bang, naluto nyo na ba, naisangag nyo na ba, naiulam nyo na ba sa tuyo. Sakto kayo, medyo nagsisimula na magtag-ulan, napakasarap po ng tuyo at sinangag. Alright. So anyway, ayan, natupad na ang benteng bigas. Ito pa, Admin Rich, ito napakalaking tulong nito at basically nung nilabas to ng ating ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, balit para tinupad niya yung yung sinasabi niya noon na ilapit natin ang gobyerno sa tao. Even yung mga satellite agencies ng like DFA, SSS, 'di ba? Every nandyan sila, present sila. Ito malupit. Love for all. Nakapunta ka na ba? Naka-experience ka na ba like nung pag nag-content create ka, pag nagvi-video ka, nagko-cover ka, nakapunta ka na ba? Oo, kasi minsan kasi sinasabay siya sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Tapos merong Love for All din. Sinasabay siya. Pero ako doon kasi ako sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Tapos yung Love for All, meron silang isang area na nandoon gumagawa ng mga medical mission. So, ito yung literally, isa siyang bus. Tapos yung bus na yan, naglalaman siya ng iba-ibang mga medical equipments, lahat. Tapos merong mga nurses, may doktor, basta tungkol ito sa pagtitreat, merong mga laboratory. So, talagang nakita ko na maganda talaga ito kasi nilalapit nga sa mga mahihirap na hindi na nila kailangan pumunta sa hospital. Talagang nilalapit sa kanila.
So, napakaganda nito, Martina, kasi pumupunta ito sa iba-ibang lugar, Mm-mm. iba-ibang probinsya ng Pilipinas. Correct. At naaabot talaga, lalong-lalo na yung mga senior citizen natin, no? Oo. Meron pa nga mga binibigyan ng wheelchair, tapos may mga pangsalamin, merong mga pang denture. Wow. So, lahat talaga dito, no, sa Love for All. Talagang nakita ko na napakaganda nito, no? Talagang napaka-genius talaga ng nag-isip nito. Correct. Ang alam ko, ano to kay FL Lisa, tsaka cooperation with Congress sa pagkakaalam. Pakita nga natin yung video ng Love for All dyan. Let's see para makita ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon what Love for All is all about. Mithiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang mas malusog na kinabukasan para sa lahat na Pilipino. Kaya katuwang si First Lady Lisa Araneta Marcos, inilunsad ang libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All program. Ang Love for All ay isang community-based healthcare project na inilunsad alinsunod sa Universal Healthcare Act. Layo nito na magbigay ng libreng serbisyong medikal tulad ng physical at medical na eksaminasyon, gamot at konsultasyon at mga pangunahing laboratory tests gaya ng blood chemistry at hematology, ECG at digital x-ray, dental at eye check-up. At mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, 31 Love for All caravan na ang naisagawa sa buong bansa. Natulungan po sa amin mga mahihirap, kami ay mapuntahan dito ng First Lady at magdalaan ng ganitong medical mission na ito ang unang-una namin pangangailangan. Kahit nga hindi ka nga pagsayatan sa nagdakto nga yaman ko kadagtoy lang lang ko. Agas ka na kami, nagdakto nga yaman ko, kaya po laki mang tartarabay lang, kumakanyatan, Malaki ang tulong ng Love for All dahil ito ang nagdadala ng direktang serbisyong medikal sa mga komunidad at nagliligtas sa ating mga kababayan mula sa pagod, gastos at hirap ng pagpunta sa mga malalayong ospital. Dagdag ko lang, Martina, no? Ang pagkakaalam ko kasi dyan, no? Yung kapag napuntahan na ni First Lady yung isang lugar, ang pagkakaalam ko iniiwan na yung bus. Imaginein mo yun. Sa kanila na yun, pagkatapos sila na bahalang, yung LGU, sila na bahalang magpa-operate noon, no? Na pupunta sa iba-ibang mga community nila, barangay, tapos para magbigay ng serbisyong medical. Correct. So, ganda, di ba? Oo, tsaka hindi biruin mo for laboratory like ECG, di ba? Oo, kompleto yan. Oo, ECG, pa-X-ray, pupunta ka pa ba ng, like, kasi di ba yung mga probinsya may certain, like, town proper talaga na, paano yung mga nasa, di ba, liblib talaga na lugar. Katulad nung pinuntahan nila, La Union, Oriental Mindoro. I mean, hindi naman katulad dito sa Maynila na accessible ka sa malalaking ospital, di ba? True. Imagine mo yun. Nakakatuwa kasi may mga, ultimo sa dental, pati sa mata, di ba? Sa mata. Yan yung, importante, lalo yung mga senior natin. At wheelchair sa mga senior. At saka libreng gamot yan. Oo, yun nga, libreng gamot, libreng consultation. Saan makakahanap nun? Diba? Grabe, no? Nakakatuwa kasi yung mga proyekto na ginagawa ng Pangulo natin, no? Alam mo talagang nire-reach out nila yung mga mahihirap talaga. Lalo yung sa mga malalayong probinsya. Kasi sa totoo lang naman, hindi mo kasi maiwasang hindi magkumpare yung mga previous administration, ganyan. Kasi hindi mo nakikita like hindi mo rin nababalita nung araw, wala namang internet. So wala, hindi siya hindi siya nababalita na may bagong ganito. Mostly yung mga projects ng mga previous administration, mostly infrastructures. I mean, importante ang infrastructures, pero paano naman yung mga katulad niya medical? Napaka-importante ng medical. Actually, Martina, yung Love for All, sabi ko nga kanina, no, First Lady,
Eto naman, yung kay PBBM, yung narinig mo na ba yung Bukas Center? Bukas Center? Oo. Yan, napakarami ng Bukas Centers na binuksan sa buong Pilipinas. At itong Bukas Centers na to ay nagbibigay ng mga serbisyo din, no, na pang-medical. Correct. Ito kasi, yung mga outpatient to ginagawa dyan yung mga, kahit yung mga surgery, basta pang outpatient lang. Yung mga buntis, kahit wag ka nang pupunta sa hospital, dyan ka na pupunta. Yung mga nagpapacheck up, kahit nga yung dialysis, ginagawa din dyan. Oh, grabe, so, kita mo meron ng Lab for All, meron pang Bukas Centers. Pagkatapos nagpapagawa pa ng Philippine Cancer for Philippine Center yung for Cancer Institute. Oo. Tapos nagpapagawa pa ng mga iba-ibang specialty hospitals sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Kaya ang masasabi ko, talagang the father of... Hindi, alam mo yun yung sabi ko. Actually, nag-comment ako doon sa podcast nila Sir Yayam Sabi ko, yung mga specialty hospital, yan ang tunay na tatak, Marcos. Kasi diba, ever since kidney, heart center, yan ang talagang nila yan yung parang trademark na nila yung mga specialty hospitals. O ngayon, mga tao, may problema ka sa puso, heart center. Sa kidney, punta ka sa Kidney Institute, sa lung center. Correct. Tungkol sa mga bata, Children's Hospital, Oo. Pagdating sa yung kahit anong sakit, yung kumpleto na lahat, PGH. Oy, nadagdagan ng mga kama sa PGH. Dahil sino ang nag-restore, nagpalawak pa at nagpatayo pa ng maraming palapag, no, sa PGH. Imelda Romualdez Marcos, ang First Lady. Correct. Talagang nila, trademark nila yung mga talaga. No? Yung, kasi sa totoo lang, no, pag ikaw nagkakaedad ka, even nga kahit bata, di ba? Yan, yung katulad yan, Children's Hospital, hindi talaga maiiwasan kasi na magkaroon ng sakit even sa pagkapanganak, ganyan. Tayo, alam natin yan, may mga anak tayo. Correct. So, talagang hindi mo masasabi na all the time healthy ka. All the time healthy yung mga anak mo. Correct. And it's nice to know na nasa isang, katulad doon, yung bagong Cancer Institute na nasa Region 1, Ilocos. Is that in Ilocos? Tama? So, biruin mo, hindi na nila kailangan pumunta magbiyahe papunta ng Maynila or para lang sa specialization, maghanap ng specialist ng oncologist para sa cancer, di ba? Imaginein mo yun. Imaginein mo yung, ayun talaga, inilalapit na. Hindi lang gobyerno correct. Pati mga specialty hospital, inilalapit sa tao. True. Imagine yung convenience. Kasi nga, Martina, ang proyekto ng Pangulo natin, holistic Oo. Hindi yung katulad nung iba na focus sa ganito. Dito lang talaga. Ang Pangulo natin, talagang ito yung tinatawag na whole of nation approach, no? Na lahat talaga ay kanyang pinagtutuunan ng pansin. Totoo. Food security, no? Meron sa agriculture, meron sa pamimigay ng mga lupa, meron sa energy, meron sa iba-ibang mga sektor, lahat na, no? Talagang eto makikita natin yung gobyerno na ang kanyang ginagawa ay hindi lang nakapokus sa isa, kundi buo, no? Talagang lahat talaga ay pinagtutuunan ng pansin. Pag may nakikitang problema, nandyan talagang ginagawa ng paraan. Tulad na lang ng benting bigas, sabi nga ni tatay, sayang hindi na yung isang video, no? Sabi nung tatay na first time itong nangyari. Ngayon ko lang ito na-experience, no? Correct. So, totoo naman yun Wala namang so far Martina, sa aking pagkakaalala sa mga administrasyon na aking napagdaanan magmula wag na natin isama kay Apulacay kasi talaga namang dito kay Cory Aquino hanggang sa past administration kay dating Pangulong Duterte, wala namang ganito Wala. Diba? Wala. Ngayon, bakit nagawa yan ng Pangulo natin? Bakit naging posible ang benting bigas? Kasi yung lahat ng mga effort na ginawa ng Pangulo natin ay
kanya nang naani, no? Oo. Yung, alam mo ng Martina, yung pamimigay ng mga lupa, ng mga Oo, titulo, diba? Inuna niya yan eh. Yung pagbura Oo. ng mga utang, Oo. ng mga magsasaka. So, Kasi, wala na silang problema. correct. Pamimigay ng fertilizer. Ngayon may irrigation pa. Mga irrigation, farm-to-market roads. Oo. Pagpapagawa ng mga food processing, yung FTI na yan, ibinalik. Tapos, ang mahalaga, binalik sa NFA, no? Oo, correct. Yung pagbili ng palay. At ngayon, pinapaamyendahan ang Rice Tarification Law. Dapat lang. Para talagang ang NFA na ang bibili sa mga magsasaka. Tama. Correct. So, by the way, ano pala? So, hindi pala Ilocos. Dagupan pala. Dagupan. Ang tanga ko pa doon. Ang tanga ko pa nga doon. But anyway, so yeah, totoo yan na. And take note, Admin Richa, we're only on the 3rd year. 'Di ba? Kasi tama ka dun sa sinabi mo, no? Bago napatupad yung 20 na bigas, inayos muna ni Presidente yung kalagayan ng mga magsasaka natin. Kasi paano nga naman sila makakapag-provide ng ani na ganon? Kung baon pa rin sila sa utang, yung lupa hindi pa rin sa kanila, walang tamang irigasyon. Ngayon tuloy-tuloy, we're only on the 3rd year. Kumapit kayo. Mga ka-PBBM, kumapit kayo. Nasa 3rd year pa lang. Nga pala, Martina, nakalimutan kong banggitin yung, naalala mo yung, itong lately lang, namigay ng napakaraming truck ang Pangulo. Yes. Para pangkuha ng mga palay para mai-transfer yung mga palay, no, sa mga millers. Kasi nga para wala ng problema yung mga magsasaka. Correct. So, nakita natin yung care ng ating Pangulo sa mga magsasaka. Talagang grabe, talagang inalagaan niya ng husto. Kaya eto, ang ganda ng production natin ng palay. Talagang ang dami. Correct. Umaapaw. Food security talagang ni Pops, 'di ba? Yan talaga yung niya, isa sa mga parang top priority niya is the food security, then the farmers, and of course itong mga specialty hospital. Correct. Nasa 3 taon pa lang tayo. Imagine what else he can do for the next 3 years. I'm excited. Martina, wag natin kakalimutan yung tungkol naman sa mga gulay. Diba? Oh yes, correct. Naalala mo? Yung binisit niya yung sa Bulacan. Imagine diba? that. Yung seedling eme. At yan ay gagawin simula pa lang yan. Gagawin yan. Magpapatayo ng mga ganyan sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas. So walang hindi na magkakaroon ng scarcity sa seedlings, And also another thing that happened, yung ASEAN, by the way, yung ating Pangulo laging on time, laging alert, laging gising at nakikinig, and I mean, seeing him in an international setting, you'd see how very smart, the way he walks, the way he speaks, talaga nakaka-proud, very diplomat, very statesman. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung makikita mo yung presidente natin na nire-recognize internationally and in a very, very good way. Na hindi siya sikat dahil ang dami niyang kabalbalang ginagawa sa bansa niya or anything. What he's doing is, he's boosting the image and the reputation of the country. Imagine mo, nakaka-proud. And nakaka-proud kasi hindi ko alam if it's luck or anything else, but ever since that he stepped in as the president, ang daming recognition ng Pilipinas on an international scene, and he was being visited by foreign dignitaries, and pag pumunta siya sa ibang bansa, he's very welcomed. Alam mo yan, and one of the things na proudest moment is yung nakapagsalita siya sa parliament sa Australia. Nakaka-proud ang daming ganap ngayon. Ikaw, do you have any last notes on that? Tsaka Martina, yung boses niya dito sa ASEAN, napaka-significant kasi talagang idiniin niya, na kailangan ng unity dito sa ASEAN. Yung shared dreams, 'di ba? Na
kailangan walang yung ganito na mambubuli, na akin lang ito, akin lang, no? So dito sa ASEAN, talagang in-encourage ng ating Pangulo yung mga kapitbahay natin na talagang let's help each other, mag-collaborate, help each other. Walang mga angkin ng kani-kaninong mga kung ano man yan. Kung ano man, di ba? Correct. Yan yung boses na talagang sinabi ng ating Pangulo. At yan, narinig yan ng buong mundo. Yeah, not just the ASEAN kaya naman countries, ang Pangulo natin ay lalo talagang nire-respeto. At take note, Martina, di ba? Ang dami lalo na nakikipartner sa ating Pangulo. At yung huling nabasa ko, Martina, yung Japan, yung madami, natutulungan nila yung Pilipinas sa even France. Sa pagpapalago ng ating military correct. forces natin. Correct. Nakaka-proud talaga. It's a great time to be proud of the Philippines, no? So, anyway, eto na. Last portion natin. Eto na, Admin Rich. This is your time to shine. Let's go. Okay, Martina, no? Meron akong kailangang i-shout out kasi commitment ko to eh. Lagot ako kapag hindi ko Ayan, may taray. May pa-commitment. Okay, no? So, eto, Martina, unang-una muna ay binabati ko ang dalawang DDS branch IT ng SM Dasma na masisipag at mga pogi. Si Sir Noe Kapinig and Sir Gab Sumadsad. Mabuhay po kayo. At saka yung bago kong subscriber, nagpapabati din si Rams Dice at saka Rams Dice Ibion at si Mela Kane. So ngayon naman, mga kababayan, paki-follow po ang aking Facebook page, Admin Rich, komentarista, maging ang aking YouTube channel, Admin Rich, at ang aking TikTok page, Admin Rich din po. At huwag niyo pong kakalimutan ang aking tagline, Fight Fake News, Expose the Truth. Ito po si Admin Rich, komentarista. Pero huwag kong kakalimutan si Ami Ruzul, at baka magtampo yun. Yes, Ami Ruzul. Magandang gabi. Mordecai Velasco, at saka si Florcita Anacaya. Okay, ikaw na, Martina. Okay, so anyway, I just wanted to say hi to my mom and dad and my mommy Beng and Papa Ricky in San Francisco, California, my brothers, and of course yung neighbors ko, the Dialogo family. I hope you guys have a wonderful Sunday. By the way, popromote ko na rin ang the 31 Million Movement Facebook page. We are also in X or former Twitter, and as well as in TikTok. So kindly follow, like, and subscribe. And congratulations pala at meron ng 100,000 followers ang 31 Million Movement. Nakaka-proud. Wow. So anyway, magandang gabi sa inyo pong lahat. Diyan po nagtatapos ang isa na naman pong episode ng Vloggers ng Bagong Pilipinas.